Una sa lahat, masdan na ang lalaking nangangalakal sa isang garbage truck sa Maynila nang biglang nahulog siya sa truck. Sakto namang may isa pang truck na parating at nagulungan siya. Ang buong detalye, kaugnay ng aksidenteng yan. Alamin, maya-maya lang. Ngayong ika-13 araw ng Enero taong 2025, libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo dumagsa sa Quirino Grandstand. Pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Wala raw yang bahid politika, kundi panawagan lang ng unity. Habang kabi-kabila ang rally, balik sesyon naman ng Kongreso. Congressman Zaldico na dumipensa sa pondo para sa ayuda sa Kapos-Kita Program o AKAP, nagbitiw bilang chairman ng House Committee on Appropriations. Iniuwing labi ng OFW galing Kuwait na matagal hinintay ng kanyang pamilya, ibang bangkay ng buksan. Sa pulsa video, sasakyang minamaneho ng umano'y nakainom na driver, nakabangga ng tricycle sa intersection sa Tacloban. 2 ang patay. 36 pesos kada kilong bigas na puntawagi sulit rice, mabibili sa ilang palengke. Pero, sulit nga ba ang kalidad niyan? Olympic bronze medalist Yumir Marshall nagsalita na tungkol sa kinasasangkutang kontrobersya sa kanya umanong pambababae. Sa showbiz, Rufa May Quinto, go 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 sa Will to Win. At eto pa ang programang dapat niyong abangan. Kilalanin ang bigating host at mga mentor sa upcoming kapatid show na Be the Next 9 Dreamers. Libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon para sa National Rally for Peace sa Quirino Grandstand ngayong araw. Wala raw itong halong politika at gusto lang nila ng unity o pagkakaisa. Ang Malacanang iniutos na ibigay ang pangangailangan ng mga rallyista. Live mula sa Quirino Grandstand, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, patuloy pa ba ang programa hanggang sa ngayon? Jiggy, tapos na ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo at gaya ng inaasahan, tumagal lamang ng 2 oras ang mismong programa na nagsimula kaninang alas 3:30 ng hapon dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Dagsa ang mga dumalo kahit paambon-ambon sa mga hapon. Isa sa mga ito ang kilalang miyembro ng INC na si Congressman Rodante Marcoleta na muling pinuna ang pamumulitika umano kay Vice President Sara Duterte. Makailang ulit naman sinabi ng organizing team ng INC na walang koneksyon ang kanilang peace rally sa kahit sinong politiko. Umaga pa lang kanina, halos puno na ang bahagi ng Rojas Boulevard sa dami ng miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakiisa sa kanilang peace rally sa Quirino Grandstand. Kahit taga Maynila lang din, nagdala pa ng tent ang mag-asawang ito para magsilbing pahingahan at palikuran ng misis na may chronic kidney disease. Ganito raw kahalaga sa kanila na makadalo sa pambihirang pagtitipon. Lahat ng bagay hindi maganda pagka hindi nagkakaisa ang bawat isa. Kailangan lahat magkasundo, iisa ang layunin natin dapat. Kasama rin sa pagtitipon ng lokal sa Batangas. Hindi lang po ito para sa INC, pero para sa buong Pilipinas po, yung kapayapaan po yung pinaglalaban namin dito. Ang pamilya Nales, dumalo sa peace rally at itinuhog na rin ang pagnenegosyo para kahit paano ay kumita. Una nang sinabi ng INC organizing team, walang koneksyon sa kahit kaninong politiko ang event. Hangad lang daw nilang magkaisa ang mga lider ng bansa sa harap ng napakaraming isyong dapat nilang tugunan. Yan daw ang dahilan kung bakit suportado nila ang pagtutol ni Pangulong Bongbong Marcos sa anumang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Malacanang,
Inatasan nila ang mga ahensyang may kinalaman sa traffic, transportation at medical sector na tiyaking magiging matiwasay ang sitwasyon para sa mga taga-iglesia. Umaasa silang sa pamamagitan ng rally, mabibigyang linaw ang mga usaping kinakaharap ng bansa at maghahatid ng tunay na pagkakaisa. Gigi, binuksan na ulit sa mga motorista ang magkabilang lane na ito ng Rojas Boulevard malapit sa Quirino Grandstand. Pero kapansin-pansin sa ating paligid na meron pa ring mga INC members na dumalo sa peace rally ang papauwi pa lang sa kanilang mga tahanan. Gigi? Maraming salamat, Ria Fernandez. Nakiisa rin sa INC rally ang ilang kilalang kaalyado ng mga Duterte gaya ni na Senator Robin Padilla at Senator Ronald De La Rosa. May mensahe sila sa mga nasa likod ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kandidato ng Iglesia ni Cristo at inendorso noong 2022 elections sa ilalim ng Uniteam. Kabilang daw yan sa dahilan kung bakit dumalo sa peace rally ng Iglesia ni Cristo si Senator Robin Padilla. Umaasa rin daw siya na dahil sa panawagang pagkakaisa, mabubuong muli ang Uniteam. Suportado ni Padilla ang panawagan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ito ang panahon para sa impeachment trial. Nandito po ako bilang isang Muslim. Ako po ay sumusuporta sa hakbangin na ito. Panahon na po para tigilan na po natin ang napakaagang politika. Kaya po 2025 pa lang nagkakaganito na tayo. Tahasan ding sinabi ni Padilla na oras ay akyat sa Senado ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Boboto siya kontra dito. Definitely. Opo, siguro naman po, napaka-plastic ko naman. Kung sasabihin ko po sa inyo, pag yan ay umakyat sa Senado, mag-iisip pa kayo kung ano iboboto ko. Present din sa rally si Senator Bato de la Rosa. Gingit din niya, hindi ito ang tamang panahon para sa anumang impeachment trial. Sino yung mga tao na gusto talaga ma-impeach si VP Sara? Sana nakikinig sila sa mensahe na pinaparating nito mga kababayan natin. This mammoth crowd na andito ngayon na nagkakaisa, sana makinig sila. Gayunman, hindi raw handa si De La Rosa na sabihin ang boto niya sa impeachment lalo tatayo silang senator judges oras na iakyat ito sa Senado. Giit din ng mga senador na dumalo sa peace rally ng Iglesia ni Cristo, walang halong politika ang pagpapakita nila dito kahit pakilala sa block voting ang INC at ilan sa mga senador tatakbo sa parating na eleksyon. Yan din ang iginiit ni Senator Francis Tolentino sa gitna ng kanyang pagdalo sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Paliwanag niya, dumalo siya sa event bilang suporta sa panawagan ng kapayapaan at pagkakaisa. Wala itong politika. Kaya ang aking pagdalo dito ay para po sa pagkakaisa. Hindi naman personal na dumalo si Senate President Jesus Codero. Gayunman, hindi siya naghayag ng pagtutol sa peace rally at pagdalo ng mga senador. Hindi na raw dapat questionin ang mga panawagan para sa kapayapaan at pagkakaisa na kailangan ng bansa ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Kaugnay pa rin ng balitang yan, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa mga taga-Iglesia ni Cristo na dumalo sa nationwide peace rally. Anya, pagpapakita ito ng pagkakaisa para makamit ang bansa ang kapayapaan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Nagdulot naman ng pagbigat ng trapiko ang peace rally sa Quirino Grandstand at kasabay niyan isang pumugang preso ang naaresto sa gitna ng rally. Live mula sa Maynila, nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, tapos na ba ang rally at ano ang lagay ng traffic sa mga sandaling ito? Alam mo, Julius, 6:30 ng hapon matapos ngayong rally ay binuksan na at passable na sa motorista itong magkabilang panig ng Rojas Boulevard at ilang parte ng kalsada dito sa Maynila. Nakasuot ng t-shirt na puti, ang ilan may bitbit na placards na may nakasulat na pagkakaisa at kapayapaan. Sabay-sabay naglakad sa Rojas Boulevard ang libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo patungo sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa kanilang peace rally. Bagamat bumuhos ang ulan, hindi napigil ang mga tao. Sa aerial shot ng Manila PIO,
makikitang punong-puno ang kalsada patungong grandstand. Linggo pa lamang ng hapon na magsimulang pumunta sa Quirino Grandstand ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. At ngayong araw ay halos napuno na ang lahat ng kalsada patungo rito sa grandstand. May pangako ang bawat isa na tatapusin ang programa hanggang mamayang alas 6 ng hapon. Meron namang mga madaling araw nagpunta sa grandstand para makiisa sa panawagan. Alas 4:30 po kami malis. Convoy po kami, sabay-sabay na papunta rito sa Dacos. Sana mawala na yung kaguluhan, wala na yung mga pagpawatak-watak ng lalo na yung yung impeachment na yan. Mahigpit na seguridad ang pinatupad sa Rojas Boulevard, Taft Avenue at Quirino Grandstand. Nakakalat ang mga pulis, K9 dogs at mga volunteer ng miyembro ng iglesia para tutukan ang seguridad. Kaya ang lalaki ito na tumakas sa presinto at nagwawala sa kalsada, agad nahuli. Tila lasing daw ang lalaki at wala sa sarili. Yun nga lang, nakatakas siya ulit habang pinapakain at pinakakalma ng mga pulis. Matinding traffic naman ang naranasan sa Maynila, ang Road 10. Nagmistulang parking lot. Ang service road ng Rojas Boulevard, napuno rin ng mga nakaparadang sasakyan. Umabot pa hanggang Taft Avenue ang haba ng mga nakaparadang sasakyan. Bagamat idiniklarang walang pasok sa trabaho at eskwela sa Maynila, may ilang dumayo tulad ni Elisa Miller na may appointment daw sa US Embassy. Yun nga, grabe, sobra. Ewan ko, magte-take chances lang ako kung pwede pa yung appointment ko. Dito, Alam mo, Julius, sa initial na information na nakuha natin sa Manila Police District, halos umabot nga ng 1.5 to 1.6 million yung naging attendance ng mga kapatid na iglesia rito. At lahat na yan ay sa kanilang base sa information nila ay naging peaceful naman ang naging rally. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Ang tagal hinintay pero maling bangkay ang naiuwi sa pamilya ng namatay na OFW sa Kuwait. May pagdududa rin sila sa pagkamatay ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Hagulgol ang pamilyang yan nang makaharap ang bangkay ng kanilang inang si Jenny Alvarado, isang domestic worker sa Kuwait na namatay nitong January 2. Pero nang tanggalin ang nakatalakbong na tela sa bangkay, ang pighati na palitan ng galit. Maling bangkay kasi ang iniyakan nila. Nasundo pa sa airport at naiuwi sa Montalban, Rizal ang inakalang bangkay ng ina. Ang babae sa kabaong, taga Nepal na kasamahan din ng Pinay domestic worker. Palaisipan sa pamilya Alvarado kung bakit maling bangkay ang naipadala sa kanila. Imbis na po malungkot kami, nagdadalamhati kami, yung pagdating po, galit po naramdaman namin. Tapos po, sabi ko, bakit wala siyang nunal? Bakit ang liit niya? Iniimbestigahan na ng Department of Migrant Workers ang maling bangkay na naiuwi sa Pilipinas. Inaayos na rin nila ang mabilisang pagpapauwi sa tamang mga labi. Ang mga labi ng Pinay nasa isang pagamutan pa raw sa Kuwait. Binisita rin ng OWA ang pamilya Alvarado sa Montalban, Rizal. Kaninang umaga na ayos na natin yung clearance na mapadala doon. Sisiguraduhin natin lahat ng necessary investigation will be conducted. Ayon sa report mula sa Philippine Embassy sa Kuwait, cold suffocation o mula sa uling na ginamit na pampainit ang sanhi ng pagkamatay ng Pinay at 2 Nepali. Dahil sa usok na nalanghap, kaya raw na cardiac arrest ang Pinay. Yung bibig niya po parang parang may po siya pasa, tapos parang pinahirapan po yung mukha niya. Hindi po talaga makatarungan sa akin yun. Dahil sa pangyayari, itinutulak ng isang grupo ng mga domestic worker ang pagpapatupad muli ng deployment ban sa Kuwait. Matutulad lang siya doon sa nating mga nagdaang OFW na nakaranas ng ganito na naging kwento na lang siya, hindi na natin nalaman kung siya ba ay nabigyan ng hustisya. Handa umanong lumapit ang pamilya Alvarado kay Pangulong Bongbong Marcos para makamtan ng hustisya at maliwanagan sa nangyaring palit katawan. Nais din nilang magkaroon ng mas malalimang investigasyon para malaman ang totoong dahilan sa pagkamatay ni Jenny. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. 300 pamilya ang nasunugan ng bahay sa Bacoor, Cavite. Ang apoy nag-umpisa raw sa tinitirhan ng isang basurero. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete.
Ginising na nagngangalit na apoy ang mga residente ng Waling-Waling at Kataasan Compound, Barangay Sapote 1, Bacoor, Cavite. Yung 3 ko pong anak, tulog pa. Sabi ko, mga anak, gumising na kayo. Malakas na yung apoy, lumabas na kayo. Hindi nakaporma ang ilang residente. Inabo ang kanilang mga gamit. Gaya ni Sheena Grimaldo, sa isang iglap, tinupok ng apoy ang mga pinundaran niya ng ilang taon. Ni isa po wala, kahit po mga ID po namin wala po, pati mga gamit ng mga anak namin. Ano ba nangyari kanina? Mabilis pangyayari? Mabilis po ang pangyayari. Ayon sa Bureau of Fire Protection Bacoor, nagsimulang sumiklab ang sunog alas 5:26 ng madaling araw. Pinalakas pa ang apoy ng mga kagamitang gawa sa light materials. Tulong-tulong ang mga bumbero sa pag-apula sa sunog. Na-fire out ito, bandang alas 7 na ng umaga. Ayon sa barangay, 200 bahay ang tinatayang nawasak ng apoy. Nasa 300 pamilya ang sunugan. Inaalam pa ang mitya ng apoy. Pero ayon sa inisyal na impormasyon, yung basurero po doon po nag-umpisa doon sa bahay niya. Tapos gumapang na po. sa ngayon, sa covered court ng barangay pansamantalang manunuluyan ang mga nasunugan. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa sunog. Patuloy ang investigasyon sa mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mura pero hindi raw sulit ang binibentang sulit rice mga pamilihan sa halagang 36 pesos per kilo. Bukod daw kasi sa may amoy, hindi rin daw ito masarap. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kator. May nabibili ng 36 pesos kada kilong bigas sa ilang pamilihan gaya ng Murphy Public Market sa Quezon City. Yan ang tinatawag na sulit rice na 100% broken. Mura pero hindi sulit. Ayon kasi sa grupong Bantay Bigas, bukod sa panglugaw na ito, may konting amoy rin daw ang bigas. Actually, 100% broken promises. Isang na naman ito, pambubudol sa mamamayang Pilipino na may mababang presyo natin. Kamakailan nag-taste test si mismong Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ng sulit rice. To see is to believe, diba? At mukha naman kayo na nung niluto natin yung sulit rice, saka nakita natin yung quality, nakita din nyo naman, for me, pasado. Bukod sa pagkondena sa bentahan ng sulit rice, iginit ng grupo ang pagtutol nila sa pagpapatupad ng 58 pesos na maximum suggested retail price sa imported na premium at special na bigas. Masyado raw mahal ang MSRP kahit pa maganda ang kalidad. Lalo lang daw magkakaroon ng rason ng ibang nagbebenta na manamantala at itaas sa parehong presyo ang ibang bigas. Dahil sa napakataas, hihilain pa nito, itong presyo na to ay hihilain pa niya pataas yung ating locally produced na bigas. Sagot ng DA, hindi naman pwedeng basta na lang itaas sa 58 pesos ang ibang bigas, lalo kung iba ang kalidad ng mga ito. Kasi hindi pwedeng yung mataas na quality ibinaba, tapos yung mga lower quality mataas din. Dagdag ng DA, patuloy rin ang pagbaba ng global rice prices kaya inaasahang susunod na rin ang mga presyo sa merkado. Pinag-aaralan din daw ng ahensya ang posibleng lifting ng Executive Order No. 62 o ang pagbaba ng taripa sa imported rice sa 15 mula 35%. Bukod dyan, plano ng DA na magbenta ng Nutri-Rice na halong well-milled at brown rice sa halagang 37 hanggang 38 pesos kada kilo ngayong buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kator, News 5. May bawas singil naman sa Meralco ngayong buwan. Posible raw magtuloy-tuloy ang mababang singil sa kuryente hanggang sa susunod na buwan. Nasa Frontline balitang yan si Laila Pangilinan. Unang buwan ng taon, buwan manong handog ng Meralco, bawas singil sa kuryente. Halos 22 centavos per kilowatt hour ang mababawas sa buwan ng bill ng mga Meralco customer. Katumbas yan ng 44 pesos na bawas kung ang konsumo ay 200 per kilowatt hour, habang 112 pesos naman kung 500 kilowatt per hour. Ayon sa Meralco, ang bawas singil ay dahil sa mababang generation charge, bunsod ng pagbaba ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market at independent power producers o IPPs. Ang good news pa, posibleng magtuloy-tuloy hanggang Pebrero ang mababang singil sa kuryente. Yan ay sa kabila ng pagtaas ng kanilang transmission charge dahil sa refund na ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission na ibalik sa mga consumer ng Meralco.
Yung ERC ruling on the refund of Meralco will be implemented sa February. Bagamat meron din tayong inaasahan na pagtaas sa na inalaw na transmission charge, pero meron pa rin tayong nakikitang net reduction. Dahil naman sa inaasahang dami ng ulan dala ng La Nina, posibleng bumaba rin daw ang konsumo ng mga customer. Sa kabila niyan, kailangang paghandaan ang panahon ng tag-init. Paalala ng Meralco. Huwag ho tayong mag-aaksaya ng kuryente sa make energy efficiency, our way of life, yung masinop, matalino at maayos na paggamit ng ating mga household appliances. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Pagkatapos ng mahaba-haba ring hindi pagkikita, bumisita si Rufa May Quinto kay Willie Revillames sa programang Will to Win. May basbas naman daw ang pagbisita ni Rufa May mula sa Sparkle Management. Kwento ni Rufa May, gusto niya lang bisitahin si Willie para personal na ipaabot ang kanyang pasasalamat sa tulong na ibinigay sa kanya ng host. Pansamantalang nakalaya si Rufa May matapos mag-bail last week kaugnay ng kinasasangkutan niyang investment scam. Maraming salamat for giving me help, hooray! Susunod, mga ngalakal ng basura patay matapos magulungan ng truck. National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo dinagsari sa Davao at Cebu. At sana all, Taylor Swift, $100,000 ang ipinamigay na bonus sa bawat driver sa The Eras Tour. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dead on the spot ang isang mga ngalakal ng basura matapos siyang magulungan ng truck sa Maynila. Ang aksidenteng yan nasa pulsa video. Nasa frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Nakasabit sa gilid ng nakaparadang truck ang lalaking ito sa Road 10 ng Masapul sa CCTV sa Barangay 105 Tondo, Maynila kahapon. Kasama niyang nangangalakal noon ang kalivin niyang nasa tabi lang din ng truck. Maya-maya nahulog ang lalaki. Saktong may paparating na isa pang truck. Hindi kita sa CCTV ang buong pangyayari pero makikitang umangat ang likurang bahagi ng dumaang truck. Nagulungan na pala niyan ang lalaki. Dire-diretso lang ang takbo ng nakasagasang truck. Imbis na po na stopan siya ng driver ng truck, tumakbo pa po. Pagkakalam ko nga po na hinabol pa po yung truck na yun. Dead on the spot ang 53 anyos na biktima na si Michael Porcadilla. Halos mawala sa sarili ang kinakasama niyang si Josephine Martinez na natunghayan ang buong aksidente. Pagkabagsak, nilapitan pa raw niya si Porcadilla pero sinipa raw siya nito para hindi kasamang magulungan. Pinikit ko yung isang mata niya. Uling ngantungan na to. Ito na. Ipipikit ko na lang yung mata mo. Yun lang. Wala na. Hanggang sa nawala na ako sa sarili na para kung loka-loka na. Sumuko ang driver na nakasagasang truck pero tumanggi itong magpa-interview sa News 5. Nagsorry siya kay Josephine nang magkaharap sila kanina. Pasensya na raw, patawad din niya raw ginusto na masagasaan yung asawa ko. Wala rin, sabi ko, wala rin may gusto. Kaya lang, ang masaklat, umalis ka. Inilisan mo ko, marurot ka ng takbo. Inihahanda na ang burol ni Porcadilla sa isang barangay sa Tondo. Pinag-iisipan pang mabuti nila Josephine at mga anak nito kung makikipag-areglo sila o itutuloy ang pagsasampa ng reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Halos mapuno ang kalsada sa Davao City dahil sa ginaganap na National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Live mula sa Davao City, nasa Frontline balitang yan si Bril Montalvo. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan at kung may impormasyon bang dadalo ang mga Duterte?
Gigi, alam mo, umuwi na ang ilan sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na lumahok dito sa San Pedro Square sa Davao City. Pero marami pa rin ang nananatili dahil hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang kanilang programa. Hinggil naman sa mga Duterte, wala pa tayong eksakto impormasyon kung may dadalo bang mga Duterte dito sa aktibidad. Sakay ang mga bus at van, maagang dumating ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa San Pedro Square sa Davao City. Ang ilan sa kanila mula pang Northern Mindanao, Soc-Sargen at Davao Region. Maunlad na bayan, pagkakaisa at kapayapaan, yan ang panawagan nila sa National Peace Rally dito sa lungsod. Magkakaisa lang sana tayo sa panawagan ng pagkakaisa para sa National Peace for Rally. Kanya-kanya silang latag ng banig na mauupuan at mapagpapahingahan. Ang iba, kahit mainit, nakatulog pa rin. May mga itinayo namang medical station. Katuwang din ang kapulisan ng lokal na pamahalaan para siguraduhin ang seguridad sa lugar. Mahigit 3,000 security personnel ang pinakalat para mapanatiling mapayapa ang pagtitipon ng INC. Kasabay nito, isinara ang kalsada sa downtown area ng Davao City. Suspindido rin ang face-to-face classes habang skeletal workforce ang ipinatupad sa trabaho. Gigi, hanggang sa ngayon ay wala pa tayo eksaktong impormasyon kung sino-sino ang mga kilalang personalidad ang lalahok dito. Mamayang alas 8 naman ang gabi ay inaasahang matatapos ang National Prayer Peace Rally dito sa Davao City. Balik sa iyo, Gigi. Maraming salamat, Bril Montalvo. Nagbitiw bilang chairman ng House Committee on Appropriations si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kabilang siya sa mga dumipensa sa pondo para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso ngayong araw, idineklara ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na bakante ang posisyon ng chairman ng House Committee on Appropriations. Yan ang posisyon ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. I move to declare vacant the position of chairperson of the Committee on Appropriations. The chair hears no objection. Said motion is carried. Si Ko ang isa sa mga dumipensa sa AKAP. Kasama rin siya sa Bicameral Conference Committee na naging kontrobersyal dahil sa pinal na bersyon ng 2025 National Budget. Ayon naman kay Ko, health reasons daw ang dahilan ng pagbitiw niya sa pwesto. Dagdag pa niya, palagi siyang nagsisilbi para sa mayorya. Hindi naman napag-usapan sa sesyon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi nga ito nabanggit ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang talumpati. Ang tiniyak ni Romualdez, tuloy ang kanilang investigasyon sa smuggling at hoarding ng ilang agricultural products, pagpapababa ng singil sa kuryente, pondo ng PhilHealth at umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds. Sa mga umatake sa atin para tumigil tayo sa mga investigasyon, may mensahe tayo sa kanila. Itutuloy natin ang trabaho na inahatang sa atin ng mamamayan. Tungkol naman sa peace rally na ikinasa ng Iglesia ni Cristo, suportado yan ng ilang mambabatas. Lahat naman po yan ay karapatan ng ating pong mga mamamayan na magkaroon po ng maayos na paghahayag ng kanilang damdamin. So mabuhay po ang INC. Nirerespeto naman daw ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang peace rally ng INC. Pero sa tingin niya, layo nitong protektahan si VP Sara. Baka pagtatakip lang ito doon sa impeachment, no, kay Sara Duterte. Sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito yung impeachment na kung saan hinihingi ng bayan ang hustisya at ang katambal ng hustisya ay yung accountability ng sino mang opisyal, kahit na si Sara Duterte. Kasalukuyang nasa opisina pa rin ni Secretary General Reginald Velasco ang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Na-verify na raw ang mga ito pero hinihintay pa kung meron ngang ika-4 na reklamo at saka pa lang dadalhin ang mga ito sa opisina ng Speaker. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. '25 may very well be the year para sa mga artista hopeful. Bukod sa Artista Academy, isa pang talent search ang mapapanood soon sa Kapatid Network.
Yan ang Be The Next 9 Dreamers, ang highly anticipated global collaboration ng MLB Entertainment PH at TV5. Ang Be The Next ay talent survival show na lalahukan ng mga aspirants across Asia. Mula sa global audition last year, 74 aspirants na lang ang natira at maglalaban-laban to make it sa bagong 9-member boy group. Mula sa host na si Sandara Park, star-studded maging ang panel of mentors gaya ni Chen ng EXO-CBS, Hyebin ng Momoland, Woojin Park ng AB6, Yedam Bang at si Vinci ng Horizon. More than being the hardest working artist, Taylor Swift is also dubbed the most generous. Patunayan ang handwritten letter ni Taylor ng pagbibigay ng $100,000 na bonus sa mga driver na naging bahagi ng kanyang successful Eras Tour. 50 drivers ang tumanggap ng life-changing bonus na yan mula sa 14-time Grammy winner na katumbas ng halos 300 million pesos. Pasasalamat daw yan ni Tay-Tay sa hard work ng crew na nakasama niya in all 149 shows. Last December, napabalitang umabot sa $197 million o more than 11 billion pesos ang naging pabonus ni Tay-Tay sa lahat ng staff, crew at caterers na naging bahagi ng Eras Tour. Susunod, 5 taong gulang na batang babae natagpo ang patay sa tubuhan sa Bukidnon. Nakainom na motorista ng araro sa Tacloban, 2 ang patay. At Olympic bronze medalist Yumir Marcial ginit na loyal husband siya. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bangkay na ng matagpuan sa tubuhan ng batang babae sa Valencia City, Bukidnon. Sumuko naman ang sospek pero nang agaw raw ng baril kaya namatay rin. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Tinabunan ng dayami ang wala ng buhay na 5 taong gulang na babae sa Valencia City, Bukidnon. Wala ring saplot pang ibaba ang bata. Sa investigasyon, kasama ng biktima ang kanyang tiyahin nang magtinda ng kwek-kwek sa lungsod bago mangyari ang krimen. Inaya raw ang batang maglaro pero hindi siya pinayagan ng tiyahin dahil pauwi na rin sila. Yun nga lang, bigla raw nawala ang bata. Sa tubuhan na lang siya nakita kinabukasan. Tubong Davao City ang bata. Iniluwas lang siya ng kanyang ama sa Valencia. Kaaalis lang daw kasi ng ina nito para magtrabaho abroad. Dahil may trabaho rin ang ama, naiwan ang bata sa tiyahin. Agad isinailalim sa autopsy ang biktima. We hope and pray na mabigyan natin ng justisya itong batang ito. Isang araw matapos ang insidente, agad namang sumuko ang suspect at inaming siya ang pumatay sa bata. Kinilala siyang si Marlon, 30 anyos na residente rin ng lungsod. Pero habang nasa presinto, bigla raw itong nang-agaw ng baril at nagbaril sa sarili, kaya namatay rin. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Inatras ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kanyang kandidatura sa pagkasenador. Sa kanyang talumpati kagabi, sinabi ni Singson na dahil ito sa kanyang kalusugan. Kamakailan lang nang ma-confine siya dahil sa pneumonia, kaya kailangan daw niyang magpahinga. Nagdesisyong umatras si Singson sa pagtakbo dahil baka hindi niya na raw kayanin mangampanya. Pero magsisilbi pa rin daw siya sa publiko sa abot ng kanyang kakayahan. Nagamot nila yung pneumonia, pero kailangan ko raw mahabang panahon ng pahinga. Kaya po humingi po ako ng paumanhin sa mga nagbigay ng kanilang oras, lakas at suporta para sa kampanyang ito. Ayon naman sa COMELEC, hihintayin nila si Singson na personal na bawiin ang kanyang kandidatura. Yun nga lang, hindi na maaalis ang pangalan niya sa balota dahil nagsimula na silang mag-imprenta. Kung umatras siya at may bumoto pa rin sa kanya sa eleksyon, hindi na bibilangin ang mga boto. Pag mag-withdraw ang isang kandidato,
dapat personal siyang pupunta sa opisina kung saan na i-file ang kanyang Certificate of Candidacy. Hindi pa pwedeng by SPA. Nag-face off sa Korean Basketball League ang dating UP Fighting Maroons na sina JD Kagulangan at Carl Tamayo. Nagharap ang mga team nilang KT Sonic Boom at LG Sakers. Impressive ang debut ni JD para sa Sonic Boom at nag-contribute sa parehong defense at offense. Scoring machine naman si Tamayo para sa LG at last week lang ay naka-career high na 37 points. Abangan natin kung sino ang wagi sa face-off nilang mag-best friend. Na-spoil naman ang debut ni former UAAP MVP Kevin Kiambao para sa Goyang Sono Sky Gunners sa Korean Basketball League. Tumagal lang ng 7 minutes sa court si KQ bago ma-sideline dahil sa ankle injury. Di maganda ang bagsak ni Kevin pagkatapos niyang magpakawala ng isang tres. Maganda pa naman sana ang laro niya by that time at nakascore na siya ng 2 3-pointers. Ayon sa kanyang team, posibleng tumagal ng 4 weeks ang recovery ni KQ. Susunod, nakainom na motorista ng araro sa Tacloban. 2 ang patay. At Yumir Marshall, ginit na loyal husband siya. Itinanggi ang umano'y pambababae at pananakit sa kanyang misis. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. 2 ang patay matapos araruhin ng MPV ang isang tricycle sa Tacloban City. Ang nakabanggang driver, posibleng nakainom. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV sa Bypass Road sa Tacloban City madaling araw nitong Linggo, makikita ang MPV na ito na mabilis ang takbo patawid ng intersection. Pero tila nawala ng kontrol ang sasakyan. Dumire-diretso ito hanggang sa araruhin ng isang tricycle na papatawid din ng intersection. Naipit pa ang tricycle nang bumangga sila sa pader. Ilang sandali lang, naglabasan ang mga sakay ng MPV. Sa tindi ng impact, naipit ang tricycle driver. Nasawi siya kalaunan. Patay rin ang isa niyang pasahero habang sugatan ang isa pang sakay ng tricycle. Ayon sa mga otoridad, posibleng nakainom ang driver ng MPV kaya nawalan ito ng kontrol. Based sa report ng investigator natin, medyo naamoy nila yung alak sa driver ng SUV. Nakakulong na ngayon ang driver ng MPV. Posible siyang maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Naglabas ng gag order ang korte sa kampo ni Vic Soto at direktor na si Daryl Yap. Pinagbigyan ng Muntinlupa RTC ang urgent motion ni Yap na maglabas na ng gag order. Kaugnay ito ng 35 million pesos cyber libel complaint na isinampa ni Vic Soto laban sa filmmaker matapos mabanggit ang pangalan ni Vic sa teaser video ng pelikula ni Yap tungkol sa yumang aktres na si Pepsi Paloma. Nitong January 7, nauna nang naghain si Soto ng petition for writ of habeas data sa Muntinlupa RTC Branch 205. Susunod, ang henerasyon na buhay sa panahon ng AI at makabagong teknolohiya, kilalanin pa natin ang Generation Beta sa Word of the Lord. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Itinanggi ng Olympic boxing bronze medalist na si Yumir Marshall ang akusasyong ng babae at sinaktan niya ang kanyang misis. Git ni Marshall, hindi niya sinaktan ang misis at manager na si Princess. Nagkapasaraw ang kanyang misis dahil sa kanyang self-defense nung sinasaktan siya. Hindi rin daw totoo ang paratang na may babae siya dahil kaibigan niya lang daw ang babaeng tinutukoy ng asawa. Pinabulaanan din niya ang akusasyong sinimot niya ang savings account nila mag-asawa
para magpagawa ng bahay ng umano'y kabit niya. Ayon kay Yumir, matagal silang hindi nagsasama ni Princess mula na mag-iba ang trato nito sa kanya. Nakatira siya ngayon kasama ang kanyang pamilya sa Zamboanga. Loyal husband, man provide ko na dito mujer, dito pamilya, todo kel, asiyo para kita igualmente daw relasyon. Pero mas malo, anyo ko sa tapasak, mas malo ta kita worse, por caso de disuyo, costumbre, na cosa le tantrit kumigo, cosa le tantrit di mi pamilya. Bumuelta naman ang misis ni Yumir na si Princess sa pagtanggi ng boksingero na may iba na siya. Nag-post pa siya ng tila screenshot ng manoy video ni Yumir na nakahiga sa kama kasama ang babae. Hirit niya, pwede na pala makitulog as a friend. May kalakip itong ID at wallet na pagmamay-ari umano ng kabit ni Marshall, pero wala pa ulit tugon dito ang boksingero. Sa unang araw ng 2025, naglabasa ng mga deklarasyon tungkol sa mga isisilang mula sa petsang yun. Sila na yung mga anak ng mga millennials at mga Gen Z. Sila ang susunod sa Generation Alpha na pinanganak mula 2013 hanggang 2025. At ngayon, sila ay mabubuhay at mamumulat sa isang mundo na grabe na ang pagkakonektado. Dahil may kanya-kanyang katangian daw ang bawat henerasyon. Ang mga pinanganak mula 1901 hanggang 1945 ay bahagi ng tinatawag na silent generation. Masisipag, matiisin, matipid. Sila raw ang lumikha ng yaman at kapangyarihan ng pandaigdigang ekonomiya. Pinatibay ng panahon ng kakapusan ng The Great Depression at lumaban para sa kalayaan ng World War II. Baby boomers naman ng mula 1946 hanggang 1964. Sa pagtaas ng bilang ng mga sinilang, sila ang nagtamasa ng pinaghirapan ng mga magulang. Nabuhay sa anino ng Cold War, ng kanluran at ng komunismo. Nakita nila mga pagbabago sa lipunan gaya ng Civil Rights Movement, Vietnam War, mga hippie at iba pang counterculture movements. Ang sumunod naman na Generation X ay saksi sa pag-usbong ng kapangyarihan ng personal computer at ng impluensya ng MTV o music television. Ang X sa kanilang pangalan ay sagisag daw ng kanilang pagtutol na maikahon sa anumang label o reputasyon sa negosyo at teknolohiya. Mga Gen X ngayon ang nangunguna. Gen Y o ang millennials naman ang namulat sa mundo ng internet. Eksperto sa paggawa ng memes at tiwala sa sariling kakayahan hanggang sa ma-burnout sa trabaho at eskwelahan. Siyempre, ipapost nila yan. Ang Gen Z naman ay pinanganak na may smartphone sa kamay. Para sa kanilang buong mundo ay content. Pero sensitibo naman at napakarupok. Pero mag-ingat ka, baka ma-cancel ka nila. Ito nga raw sabi nila, para sa mga Gen Beta, ang mga screens sa mga gadgets ay hindi lang simpleng kasangkapan, kundi bahagi ng kanilang diwa at ekstensyon ng kanilang mga pangangatawan. Pero ito ang tanong ngayon, paano kaya nila huhubugin ang teknolohiya? Anong mga salita at mga pangalan kaya ang mas makakasanayan nila? Mama o Hey Siri o Alexa? So, ano naman ang magiging kontribusyon nitong beta na henerasyon? Pero sa bawat taglay daw na kapangyarihan ay may katumbas sa kahinaan. Pero kung ipipilit natin, may kinalaman ba ang asal ng mga ito sa kanilang henerasyon? Halimbawa, at ito, pinanganak noong 1957, ramdam ba ang pagka-baby boomer niya? Ito naman, millennial na ex-mayor. Sila kaya, mag-ex na ba talaga? Si ate ay millennial, habang si kuya naman ay Gen Z. Ito naman, Gen X, as in ex-kaibigan at ex-education secretary. Ito naman, ex-president na mahilig sa expletive, gaya ng ganon ako patayin mo. Do not give me that. Ito naman, ex-spokesperson at ano nga ba? Dahil pinanganak noong 1966, Generation X din siya at mahilig din siyang mag-exercise. Pero siguradong ito, nauna pa rin doon. Oo, miyembro nga ng silent generation, pero aabutan pa hanggang Generation Omicron at Sigma hanggang maubos ang lahat sa alpabeto ng Griegong letra. Inaresto ang isang lalaking lango umano sa solvent sa Maynila matapos siyang magwala. Sa Valenzuela naman, balik kulungan ng isang babaeng dati nang nakulong dahil din sa iligal na droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete.
Sa isang masukal na lugar, inaresto ang umano'y tulak ng droga sa barangay Karuhatan sa Valenzuela City. Hindi na siya nakapalagpa ng pusasan ng mga pulis. Ayon sa mga pulis, dati nang nakulong ang 46 anyos na suspect dahil din sa kasong may kinalaman sa droga. Minomonitor ng mga operatiba natin dahil nag-avail ng plea bargaining. So, ganun pa rin. After a year, bumalik pa rin siya sa kanya, sa trabaho niya. Nakuha mula sa suspect ang 100 at 40 gramo ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng halos 1 milyong piso. Sa investigasyon, natuklasang nakikipagtransaksyon din ng suspect online. Yung area of kanya talaga, yung transactions here, specifically Valenzuela. But according us dito sa mga operatiba natin sa tactical interrogation and debriefing nila, ay may mga kliyente rin siya sa Bulacan and somewhere in Laguna. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa presinto rin ng bagsak ng lalaking ito, nalango umano sa solvent sa Ermita, Maynila. Inaresto siya matapos umanong magwala sa Rojas Boulevard. Nagtangkap ang tumakas ang suspect habang nasa kustodiya ng mga pulis. Pero nahuli rin muli ng mga pulis. Pinusasan na ang lalaki at nanatili sa presinto para hindi na umano makapanakit ng iba. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. 30 opisyal na tauhan ng Philippine National Police sa kinasuhan kaugnay sa manay malawakang cover-up sa ilang operasyon ng iligal na droga noong kasagsagan ng drug war. Ayon sa DILG, patuloy ito na may malaking sindikato na kasabwat ang mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa Interior Department na mismo nang galing, nagkaroon ng malawakang sabwatan sa hanay ng mga pulis para pagtakpan ang ilang operasyon ng iligal na droga sa bansa. Partikular na rito ang bypass operation noong October 2022 na may nasabat na 990 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Sa nasabing operasyon, nakita sa investigasyon na sinubukang pagtakpan ng mga pulis ang pagkakaaresto kay Sergeant Rodolfo Mayo. Nabuko rin ang pangungupit ng 2 pulis mula sa daan-daang kilo ng nasamsam na shabu. Tingin Interior Secretary John Vic Remulla, posibleng nagsimula ang kalakarang ito nang mauso ang reward system sa drug war noon pang panahon ng Administrasyong Duterte. Ang drug haul ay hindi nire-report at may para dahil may reward, kukuha sila ng tingi, ilalagay doon, may reward, may accomplishment. So doon nagkaroon ng bodega, kuha, arrest, reward, promotion. Dahil dito, sinampahan na ng Department of Justice ang nasa 30 pulis kabilang ang 2 police generals. Dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. What we have done now for the first time is to show conclusively that a criminal enterprise involving the selling, the arrest, the storage, the intent to distribute, and the intent to cover up, all in one day nangyari. Kaya ang gusto ng DILG gawing specialized na ang PNP. Plano nilang mag-offer ng 4 na tracks sa mga pulis oras na tumuntong sila sa ranggong kapitan para mahasa sa larangan ng Anti-Drug Operation, Administration, Investigation at Cybercrime. Palipat-lipat daw kasi ang mga pulis ng assignment kaya wala silang specialty. So yung nakikita nyo clearly na yung mga top officers involved were not aware of the procedural matters to be followed. So lumaki na lumaki. Ang nangyari, yung nasa ilalim, sila nag-decision, yung mga nasa taas, nakikisama na lang. Ayon naman sa PNP, 8 sa mga pulis na kinasuhan ng retirado o na-dismiss na sa serbisyo. May 22 pa raw na aktibo sa serbisyo ngayon. Isa sa ilalim na sila sa restrictive custody at didisarmahan habang hindi pa pinaaresto ng korte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi nakaligtas kahit opisyal ng gobyerno sa umiiral na election gun ban. Higit 30 nang naaresto kabilang ang magkaangkas sa motorsiklo na nakipaghabulan pa sa checkpoint. Nasa Frontline balitang yan si Mon Gualdes. Nakipagpatintero sa mga pulis ang motorsiklong yan nang maharang sa checkpoint kahapon ng madaling araw sa Bacolor, Pampanga. Humarurot palayo ang magkaangkas pero na-corner din kalaunan. Nakuhanan sila ng kalibre 38 baril at mga bala pero wala naman silang may pakitang papeles para rito.
Tiyempong nagsimula kahapon ng nationwide election gun ban kasabay ng pagsisimula ng halalan, kaya inaresto sila. Sa Mabalacat City, arestadong isang aircraft maintenance student at isa pa niyang kasama matapos mahulihan ng hindi rin lisensyadong baril. Sa unang araw pala ng gun ban, aabot na sa 31 mga naaresto. 26 ang sibilyan, 3 security guard, isang government official at isang miyembro ng AFP. Wala dapat sinisino ang mga law enforcement authority na naandyan po sa mga checkpoint. Dapat pantay-pantay ang tingin, pantay-pantay ang treatment. Paglilino ng COMELEC, hindi lusot ang dahilang pinoproseso ng exemption para sa gun ban. Kaya si Hodang dala mo ang lisensya, kaya si Hodang dala meron ka namang permit to carry outside of residence, wala ka namang exemption sa COMELEC, good faith is not a defense. Hanggang 2 security detail lang din ang pinapayagan ng COMELEC para sa mga politiko, depende sa pangangailangan. Siniguro naman ng Philippine National Police na dokumentado ang mga COMELEC checkpoint. Bukod daw kasi sa body-worn cameras, maglalagay din ng mobile CCTV. Parusang hanggang 6 na taong pagkakakulong at pagkawalang bisa ng license to own firearms ang haharapin ng mga lalabag sa election gun ban. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Pagkakaisa ang panawagan ng Iglesia ni Cristo sa kanilang malawakang National Peace Rally sa Cebu. Present pa riyan si dismissed Cebu City Mayor Michael Rama. Nasa frontline ng balitang niya, si John Aroa. Alas 8 pa lang ng umaga, dumagsa na ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa South Road Property sa Cebu City. Hindi alintana ang maputik at basang lugar matapos ang biglang buhos na ulan. Karamihan sa kanila may kanya-kanyang bitbit na mga placard. Iisa ang kanilang panawagan, ang pagkakaisa ng bansa. Magkaisa tayo sa Pilipinas! Sana po mayroong kapayapaan ang ating bansa po. Ang National Peace Rally ng INC ay suporta sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ang pagsusulong ng impeachment ay mag-aaksaya lamang ng oras ng Kongreso at Senado. Yan po ang ayaw ng maraming Pilipino. At yan din po ang ayaw ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Tinututulan natin. Kabilang sa mga politikong naispatan sa Peace Rally si dismissed Cebu City Mayor Michael Rama, giit ng INC, hindi politika o anumang pag-iindoroso sa mga politiko ang pagtitipon. Bukas daw ito sa lahat, iglesia man o hindi. Matatanda ang inindoroso ng Iglesia ni Cristo ang tambalang Marcos Duterte noong 2022 elections. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Tapos na ang investigasyon ng NBI tungkol sa sinasabing pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Bagamat tapos na ang investigasyon, paglilinaw ni Prosecutor General Richard Anthony Padulyon, kailangan pa rin nilang magpadala ng mga prosecutor para suriing muli ang mga ebidensya na nasa kustudiya na ng NBI. Oras daw na matapos ang evaluation, saka palang magbibigay ng rekomendasyon ang National Prosecution Service sa Department of Justice o sa NBI, depende sa magiging resulta. Sa ngayon, hindi pa raw malinaw ang pagkakakilanlan ng taong sinasabing kinausap umano ni VP Sara para sa masamang balak daw sa first couple. Mas lumapit ulit sa baybayin ng Zambales sa binabantayang monster ship ng China na umaligid sa West Philippine Sea. Tingin ng eksperto, nagpapadala ngayon ng malalaking barko ang China dahil takot sila sa patuloy na pagpalag ng Pilipinas. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. You do not possess any legal authority. You are directed to depart immediately. Kahit malakas ang alon sa West Philippine Sea, hindi tinantanan ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard ang monster vessel 5901 ng China Coast Guard na namataan na namang umaaligid malapit sa Zambales. Base sa huling monitoring ng PCG, nasa 66.69 nautical miles mula sa baybayin ng Pandakit, Zambales ang monster ship ng China. Mas malapit yan sa 97 nautical miles
Pilipinas na lokasyon nito kahapon. Ayon sa PCG, target ng China na gawing normal ang presensya ng mga barko nila sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Base pa sa obserbasyon ng PCG, tila pa ikot-ikot lang sa tinatawag na 4th dash line ang deployment ng mga barko ng China na sakop ng mas malaking 10 dash line claim nito sa halos buong South China Sea. This is the first time na naobserbahan natin ang China Coast Guard na magkaroon ng continuous illegal deployment of their China Coast Guard vessels in a concentrated area. No? And if this deployment will not be challenged, the Chinese Coast Guard will be successful in altering the status quo. Pero bakit nga ba nakasentro sa 4th dash line ang pagpapadala ng barko ng China? Ang 4th dash line ay malapit sa Scarborough Shoal na mas kilala sa panatag o Baho de Masinloc na kritikal sa pagpapalakas ng presensya ng Beijing sa West Philippine Sea. Kinumpirma naman ng Coast Guard na may bagong barko ang Pilipinas na magbabantay sa monster ship. Papalitan ng ikalawang pinakamalaking barko ng PCG na BRP Gabriela Silang, ang Teresa Magbanwa na pabalik na sa Bataan matapos magkaproblema sa makina. Para naman sa isang maritime security expert, tila takot din ang China sa madalas na pagpalag ng Pilipinas. Kaya nagpapadala sila ngayon ng malalaking barko para manakot. Sa kabila raw kasi ng pagiging agresibo ng Beijing, lumilitaw ang pangamba nito sa tumitibay na paninindigan ng Pilipinas. Palakas ng palakas din ang Pilipinas in terms of our diplomatic clout and defense partnerships. Imagine niyo mga malalakas na bansa naniniwala sa naratibo natin at sumusuporta sa military and coast guard modernization natin. Sa ngayon, naghain ang panibagong diplomatic protest ang Pilipinas sa China. Dito, iginiit ng National Maritime Council na iligal ang presensya at mga aktibidad ng China sa EEZ ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Pumalo na sa 16 ang nasawi sa malawakang wildfire sa Los Angeles, California sa Amerika. Libo-libong bahay at gusali rin ang natupok. Narito ang Frontline News Abroad. 6 na araw nang nasusunog ang malaking bahagi ng Los Angeles, California sa Amerika. Kaya mapaumaga o gabi, walang humpay ang mga bumbero sa pag-apula. Sa aerial shot na ito, sunod-sunod na helicopter ang nagbabagsak ng tubig na may kasamang fire retardants o yung kemikal para bumagal ang pagkalat ng apoy. 5 aktibong sunog ang patuloy na inaapula. Halos 1 linggo na kasing kumakalat ang apoy roon mula sa 5 active wildfires. Pinakamalaki pa rin dyan ang Palisades Fire na mahigit 10 hektarya na ang sakop. Masdan ang video na ito kung saan kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa lugar. Bawat gusali, natusta at halos maabo matapos daanan ng apoy. Sa tala ng Los Angeles County Fire Department, umakyat na sa 16 ang nasawi dahil sa wildfire, habang 13 ang pinaghahanap pa. Mahigit 12,000 establishmento rin ang natupok ng apoy. Sa ngayon, 153,000 residente sa LA ang nasa evacuation. Kabilang dyan ang ilang Pinoy celebrities. Ang aktres na si Ivana Alawi, ibinahagi ang sitwasyon sa labas ng kanilang bahay sa LA. Gayun din ang singer-actor na si Inigo Pascual. Sa kanyang Instagram story, sinabi niyang ligtas siya at ang kanyang pamilya matapos lumikas mula sa kanilang bahay sa LA. Nakaligtas din ang mga alaga niyang hayop. Ang dating aktres at ngayon caregiver na si Claudia Coronel apektado rin. Sa kanyang Facebook Live, makikitang sinagip pa ni Claudia ang inaalaga ang senior citizen. Sa kanyang interview sa Julius Babaw Unplugged, sinabi niyang umabot na ang wildfire sa likuran ng pinagtatrabahuhan niyang bahay. Mensya na siya, hindi niya na alam nang nangyari na kapag napabayaan mo, masusunog na lang siya doon. Kwento pa ni Claudia, karamihan sa kanilang mga kapitbahay kumaripas ng takbo sa pagkataranta. Iniwan na lang ang mga kotse nila, tapos naglakad sila, tumakbo sila mga pamilya nila. Kasi yung iba na sa mga school ata, mga folding bed lang sila. Kawawa, iba. Wala silang pagkain, wala silang mga damit.
gutom. Bukod sa mga residente, nailigtas din ng daan-daang hayop sa sunog. Agad naman nagpadala ng tulong ang iba't ibang estado ng Amerika at mga non-governmental organizations. Nagdeklara na rin ng public health emergency warning sa lugar dahil sa nakasusulasok na usok. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Tinambakan ng Barangay Ginebra Gin Kings ang Blackwater Bossing sa PBA Commissioner's Cup. Naging puhunan ng barangay ang mainit na third quarter para makalayo sa bossing. Hindi nakabawi ang Blackwater, dahilan para tuluyang makuha ng Ginebra ang 86-63 na panalo. Nakascore ng 18 points si Justin Brownlee. Nagbabalik naman para sa barangay si Jamie Malonzo na siyam na buwang nawala dahil sa kanyang injury. Ito ang ika-6 na panalo ng Ginebra in 9 games. Wagi naman ang San Miguel Beermen laban sa Magnolia Hotshots. Muntik bang makahabol ang Magnolia pero nagtandem sina Marshall Lassiter at CJ Perez para masiguro ang panalo ng Beermen. Final score, 85-78 para sa Beermen. Dahil dito, hawak na ng SMB ang 4 wins at 4 losses na record. Tumaas pa uli ang ranking ni Pinay tennis sensation Alex Ayala sa Women's Tennis Association. Nasa rank number 136 na ngayon si Alex, mula yan sa rank 138 niya last week. Natalo man sa Australian Open qualifiers, naging impressive pa rin so far si Alex sa mga laban niya. Umabot pa nga siya sa semifinals ng WTA 125 Canberra sa Australia. Panibagong career high na naman ito para kay Alex. At yan ang latest na Frontline News sa sports ngayong Lunes. Ako po si Fifi Sharma. Susunod, 3 umakyat sa bundok sa Italy patay sa avalanche. At Pinoy fans, todo gimmick sa advanced screening ng immersive concert ng Gen Z K-pop idols na Tomorrow by Together. Tuloy-tuloy pa makamulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naharap sa kasong murder ang sinasabing sumaksak sa SEA Games gold medalist na si Mervin Guarte sa Oriental Mindoro. Selos ang isa sa mga nakikitang posibleng motibo sa krimen. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Lalong lumalapit sa hustisya ang pagpaslang sa 2-time SEA Games gold medalist na si Mervin Guarte. Noong Biyernes lang, opisyal nang naghain ng kasong murder ang Calapan City Police laban sa lalaking suspect na tinuturong pumaslang kay Guarte. January 7 nang mangyari ang krimen habang nakikitulog si Guarte sa sitio pinagkaisahan sa Calapan City. Sa investigasyon, lumalabas na isa sa mga posibleng motibo ng krimen ang selos. Sa suspect ay may relasyon yung kalibin partner niya at saka itong victim. Yun po yung kanyang pagdududa at paniniwala po ng ating suspect. Base po dun sa mga nakalap naming impormasyon at base na rin po dun sa result nung investigation po natin. Ayon sa mga pulis, nagtatrabaho bilang tricycle driver ang suspect. High school pa lang daw ay kakilala na ni Guarte ang suspect. Ang pamilya at mismong kinakasama naman ng atleta, walang ideya sa motibo ng krimen. 13 taon na raw silang nagsasama at nakatakda sanang magpakasal sa susunod na taon. Ilang po ang sabi sa amin. Kasi ito naman po yung isa ay naman daw po kaalam-alam about doon sa pinagsilosan ng suspect. Tinutugis pa rin hanggang ngayon ang suspect. Hindi po kasi nilagyan pa ng kung ano yung picture para mas lalong makatulong po dun sa nung kaso. Pero nasa kanila pa din po kasi yung process nun. Handa raw magbigay ng tig 100,000 pisong pabuya ang lokal na pamahalaan ng Calapan at Bungabong sa kung sinong makapagtuturo sa suspect. May dagdag pang 50,000 pesos na reward mula sa Calapan Rotary Club kung saan miyembro ang biktima. Kaninang umaga, dinala na sa Villamor Air Base ang mga labi ni Guarte para bigyang pugay sa pagsisilbi niya bilang airman first class.
Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Binaha na naman ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa walang tigil na pagulan. Puro putik ang umaagos na tubig sa bahagi ng Budyao Road sa Daraga Albay. Umapaw rin ang spillway sa Barangay Inarado at sa Barangay San Ramon kaya hindi madaanan ng mga motorista. Nagpabaha rin ang umapaw na ilog sa Bato, Catanduanes. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng food pack sa mga apektado ng baha sa Arteche, Eastern Samar. Shear line o salubungan ng malamig at mainit na hangin ang nagpaulan at nagpabaha sa mga nabanggit na lugar. Patay sa avalanche ang 3 umakyat sa bundok sa Italy. Linggo nang akyatin ng 5 tao ang Piedmont Alps pero biglang nagkaroon ng avalanche. 3 sa kanila ang agad nasawi matapos matabunan ng snow. Nasagip naman ang 2 iba pa. Kabilang sa mga dahilan ng avalanche ay kapag masyadong maraming snowfall at malakas ang hangin. Sa Sao Paulo, Brazil, kinailangan gumamit ng crane para maibaba ang isang kabayong natrap sa bubong ng bahay. Kinabitan muna ng harness ang katawan ng kabayo matapos ma-secure ang harness. Maingat na itong kinabit sa crane. Sa kadahan-dahang binaba ang kabayo. Ayon sa owner ng kabayo, tinulungan niyang makaakyat ang alaga sa bubong para mailigtas ito ng kasagsagan ng baha. Nitong linggo, dumanas na matinding ulan, baha at pagguho ng lupa ang iba't ibang bahagi ng Brazil. 9 ang namatay. Attendance? Check. OOTD? Check na check. Ganyan kalala ang suporta ng Pinoy MOAS sa advanced screening ng immersive concert ng Gen Z K-pop idols na Tomorrow by Together. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Gaano kalapit? Ang lapit! Yes! At dahil nga naskip ang Pilipinas sa huli nilang world tour, bunot naman ang Pinoy MOAS para ma-enjoy ng todo-todo ang pinaghandaan ng K-pop superstars na Tomorrow by Together. May pabuenas in 4DX sina Yeonjun, Choi Subin, Bomgyu, Huring Kai at Taeyun. Kaya naman ang Pinoy MOAS, tinodo rin ang Get Up sa advanced screening ng kanilang immersive at exclusive cinema concert na Hyperfocus. Sumasabay sa galaw ng upuan ang hit songs ng grupo. Ang superfan nga na si Angeline, mula Bag hanggang Get Up, ay mowang-mowa ang dating. Napanood na nga niya ang Gen Z K-pop idols ng 8 beses sa mga bansa gaya ng Indonesia, Thailand at Korea. Pero di pa rin ito pinalampas dito sa Pinas. Meron ako, ayan. Ito, TXT lahat. Hanggang dito. Boom. I've actually traveled abroad just to watch. So parang this is the biggest, parang ito na yung, hindi natin ako yung concert. At least we got Hyperfocus here. Tapos complete sila, nandyan si Subin kasi he's on hiatus right now. Ang Tomorrow by Together ay nasa ilalim ng management ng HYBE na siyang brother group ng BTS. Matapos sila ma-launch noong 2019, sunod-sunod na ang hit songs nila, kagaya na lang ng Sugar Rush Ride at Deja Vu. Daang-daang libo na nga ang Pinoy MOAS at nakausap nga natin ang admin o head nila na si Roch na ginamit ang 13th month pay niya noong holidays at inilaan sa boy group. Feeling namin for this year kasama na po yung PE. Mapapanood ang Hyperfocus and 4DX ng Tomorrow by Together sa January 15 hanggang 21 lamang sa Greenbelt 3 sa Makati, sa Taguig sa BGC at UP Town Center sa Quezon City. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Dami-dami ng mga ganyan, no? Kayo ba, yan? Gusto niyo ba yung mga ganon? Ikaw ba? Hindi ako makarelate. Ikaw, Fifi, type mo yung mga ganyan? Hindi po. Don't come for me, pero hindi po ako fan ng K-pop.
Si Maui lang Ako yata. fan ng BTS. Sobra. Bangtan Sonyeondan Ano yung si BTS. J-Hope? Yun, he's coming, si J-Hope. Oo nga. Oo, yung So, mga nandun tao ka. nagpa-fundraising na para lang maka-attend. Oo, makakakuha ka ng ticket. Yun nga, nagbebenta na ng mga gamit ang mga Yan. kapatid natin. Good luck sa inyo. Yan. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw nito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.